Noong unang panahon, sa isang malayong bayan na puno ng tahimik at masaganang pamumuhay, may isang binata na nagngangalang Samuel. Siya ay isang masipag na magsasaka, mapagmahal sa kanyang pamilya, at laging inuuna ang Diyos sa kanyang mga desisyon. Ang kanilang bayan ay pinamamahalaan ng isang leader na kilala bilang ang Hari ng Dilim. Sinasabi ng matatanda na siya daw ang halimaw na binabanggit sa banal na kasulatan. Isang araw, dumating ang mga sundalo ng Hari ng Dilim sa bayan. May dalang balita ang pinuno ng hukbo. Ang sino mang tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o noo ay magkakaroon ng karapatan na bumili, magbenta at mabuhay ng masagana sa ilalim ng aming pamumuno. Ngunit ang babala ng banal na kasulatan ay malinaw. Sabi sa aklat ng pahayag, kung ang sino man ay tumanggap ng marka ng halimaw, siya ay magdurusa kasama ng halimaw sa dagat-dagatang apoy. Si Samuel ay nag-aalala para sa kanyang pamilya. Kung hindi nila tatanggapin ang marka, paano sila makakabili ng pagkain? Paano sila mabubuhay? Ngunit sa kabila ng pangamba, buo ang kanyang pananalig. Mas mahalaga ang buhay na walang hanggan kesa sa panandaliang kaginhawaan. Kinagabihan, nanalangin si Samuel sa Diyos. Ama sa langit, bigyan mo po kami ng lakas na tumayo sa aming pananampalataya. Alagaan mo po kami sa kabila ng panganib. Kinabukasan, habang ang iba sa kanilang bayan ay pumipila upang tumanggap ng marka, pinili ni Samuel at ng kanyang pamilya na magtago sa kagubatan. Ang iba pang naniniwala sa Diyos ay sumama sa kanila. Sa gitna ng hirap at gutom, hindi nila naramdaman ang pagkukulang dahil lagi silang nananalangin at nagtutulungan. Isang gabi, nagpakita ang isang anghel sa panaginip ni Samuel. Ang anghel ay may dalang liwanag at kapayapaan. Huwag kang matakot, Samuel, sabi ng anghel. Ang mga tapat sa Diyos ay makakatanggap ng kanyang tatak sa kanilang mga puso. Magtiwala ka, sapagkat malapit nang magwakas ang paghahari ng halimaw. Nagising si Samuel na may bagong pag-asa. Ipinahayag niya ang panaginip sa kanyang pamilya at sa mga kasama nila. Napuno sila ng tapang at pananampalataya. Di nagtagal, dumating ang araw ng paghuhukom. Ang Hari ng Dilim at ang mga sumusunod sa kanya ay hinatulan ng Diyos. Ang mga tumanggi sa marka at nanatiling tapat sa Panginoon ay tinanggap sa bagong langit at bagong lupa, kung saan wala ng gutom, takot o luha. At doon, sa gitna ng liwanag ng Diyos, namuhay ng masaya si Samuel at ang kanyang pamilya habang hawak ang pangako ng buhay na walang hanggan.